Sa iba pang balita, sumailalim sa isang sign language training ang mahigit sa 83 guro sa lalawigan ng Zambales. Layunin ng aktibidad na ito na magkaroon ng kaalaman ang mga guro sa pagsasagawa ng sign language, lalong-lalo na ang mga special education teachers. May report si Cherendale Jose. Ang sign language ay may tuturing na isa sa mga pinakamabisang paraan sa pagtuturo ng mga batang may espesyal na pangangailangan, lalong-lalo na ng mga kabataang may suliranin sa pandinig at pananalita. Kaya naman sa atas ng Department of Education Division of Zambales, ang Philippine Registry of Interpreters for the Deaf o PRID ay nagsagawa ng mobile training for basic sign language for teachers na isinagawa sa Tanyao Beach Resort, Amungan, Iba, Zambales mula Mayo 3 hanggang 8 para sa unang batch at mula naman Mayo 10 hanggang 15 ang ikalawang batch. Layunin ng aktibidad na ito na magkaroon ng kaalaman ng mga guro sa pagsasagawa ng sign language lalong-lalo na ng mga special education teachers at receiving teachers o yung mga guro sa regular grades na magkakaroon ng mga eskwela na magmumula sa SPED bilang bahagi ng kanilang mainstream program. Layunin din ng aktibidad na ito na lalo pang malinang ang kakayahan ng mga guro na may karanasan na sa pagsasagawa ng sign language. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng humigit 83 na mga guro mula sa iba't ibang distrito sa buong Zambales. Tumugal ang training ng 6 na araw kada batch. Bahagi ng kanilang training ang pagsasagawa ng mga pagsusulit, individual at group song interpretation. Sa huli ay isinagawa ang isang maikling programa kung saan ay iginawad sa mga guro ang kanilang sertipiko. Hindi ito naging madali para sa mga guro sapagkat karamihan sa kanila ay ito ang unang pagkakataon na sumailalim sa nasabing training. Ang pagsasagawa kasi nito ay sensitibo sapagkat ang isang maling kumpas ay magbibigay ng ibang kahulugan. Ngunit gayunpaman, handa naman daw magsakripisyo ang mga guro alang-alang sa mga kabataang nangangailangan nito. Ang sign language tulad ng ibang lengguwahe ay makahulugan, makulay, masaya at sensitibo. Kaya hindi ito dapat maliitin, bagkus dapat itong pahalagahan at pag-ibayuhin dahil sa pamamagitan nito, nabibigyan ng tinig ang damdamin at kaisipang naisiparating ng mga kabataang may suliranin sa pandinig at pananalita. Mula dito sa bayan ng Iba, lalawigan ng Zambales. Ako si Cherendale Jose, Eagle News.